We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Luzon Grid liwat na ipig sa irarum sa yellow as in red alert kan NGCP. Optical mission sinakyadakan mga otoridad, 7 persona arestado. Asin, street dance and parade of lights competition, atraksyon sa Sarungbanggi Festival. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Diyos marhay na hapon mga kapuso, unina ang Balitang Bicolandia. Hatud miyan pinakadarakula asin pinakabagong mga bareta sa Kabikolan. Kami ang tropa ning katotohanan, mahatunin mga baretang mayong pikikilingan, mayo nin pigpoprotehiran. Live halidigdi sa GMA Complex sa Naga City. Ako po si Kate Dolovieres. Manual load dropping isinagibukan NGCP Kasubanggi sa pirang lugar huli sa manipis na supply kan kuryente sa Luzon Grid. Haros sarong oras na brownout man ang dinara kaini sa pirang nasasakupang lugar kan Casureco 2. Ang iba pang detalye kan baretang yan iyahatud live ni Jessica Kalinog. Jessica? Kate, sigun sa NGCP, igwanin mga planta sa Luzon Grid na nagkaigwanin forced outage as in igwaman in emergency shutdown na sinabayan pa inikan halangkaw man na forecasted demand kaya kinaipuhan na itaas liwat ngunya na aldaw sa red as in yellow alert ang Luzon Grid. Urog pang duminiklom ang banggi kan mga residente kan Barangay Santa Cruz, Naga City, Kasubanggi. Pasado alas 8 kaya kan biglang nawaranin kuryente. Kasubanggi nag-anunsyo man ang NGCP kan pagkakaigwanin manual load dropping sa pirang sakop kan Luzon Grid. Sa area coverage kan Casureco 2, igwang 4 na power substation ang nakabalidigdi na nagdarama din haros sarong oras na brownout sa pirang nasasakupang lugar kan kooperatiba. Si NGCP po nag-i-schedule kaming manual load dropping dahil sila nakakahiling kung sufficiente ang supply or manipis o kulang ang supply kang kuryente. Kasi NGCP po may control kang gabos kung paano niya ipagkakasyahon si reserbang kuryente. Ngunya na aldaw sa magkakasuway na oras, pigbandera liwat ang red as in yellow alert sa Luzon Grid. Sigun sa NGCP, may forced outage as in pagpundo sa pagrasyon kan pirang planta, emergency shutdown sa San Lorenzo 50, as in halangkaw na forecasted demand. Iyan ang pira sa mga rason kan pagtaas kan red as in yellow alert sa Luzon Grid. Apwera sa brownout, nanotaran man kan pirang mga konsumidor ang fluctuation o biglang pagluya kan supply kan kuryente kan nakaaging mga aldaw. Pag nagpundong bigla, tatanggalon ang mga saksak. Baka pag biglang itong garo nadagdag ang bilmi, nalangkaw kaya ang bilmi pag arog gato. Paliwanag kan Casureco 2, nagkaaberya ang private transformer kan sarong establishmento kan weekend, asin nadanyaran kainian feeder 12. Ini man ang posibleng rason kan mga fluctuation. Iyo man yan si pakiulay ta duman sa may mga sadiring private transformer na properly maintained dapat ang sa indang mga equipment dahil naapektaran po ang supply kang Casureco 2. Ngunya na nagtatransition naman sa tig-uran hali sa labing init kan panahon. Masagibo naman ang Casureco 2 nin adjustment sa indang mga equipment nganing mamantinir ang balanse sa supply kan kuryente. Apwera Kate sa proper maintenance kan linya kan kuryente mapa residential man o commercial pirming piga-abiso kan Casureco 2 na duman sa publiko o sa mga konsumidor na they take for granted ang supply kan kuryente asin kung kaya man na magtipid tanganing makatabang na makonserbar ang supply kan kuryente. Kate? Jos Mabalos, Jessica.
Mayo na nin buhay kan madukayan sa irarum kan nakakumpol na water lily ang sarong taon na lalaking umboy sa Bula, Camarines Sur. Susog sa investigasyon kan Bula Municipal Police Station. Kay banan kan biktima ang sa iyang ama, ina asin 10 anyos na tugang kan makipiesta sa kataid na barangay. Nakainom subuot ang ama kan biktima na iyumang nagsasagwan kan baroto. Pasado alas 8 nin Banggi kan Mayo 26, mantang sakay kan baroto papuli sa saindang residensya sa barangay Umbaw Pulpog kan biglang magkusog ang sulog kan tubig sa salog. Dumana naglubog ang baroto asin nabutasan subuot kan ina ang umboy. Alagad ang insidente, kinaagahan na ipaaram sa mga otoridad. Huli sa lawig kan oras antes na i-report, search and retrieval operations na ang ginibo kan MDRRMO Bula. Asin aga kan Mayo 27 na kan madukayan ang mayo ng buhay na umboy sa irarum kan mga water lily harani sa piglubugan kan baroto. Nagkataon po dahil po sa aral daw po bagang kauuran, nagkusog po si current kang tubig. So ngunyan naging kausa po ito para magano po si bangka. Ang kwento po katong ama tapos si ina kadto pong biktima. Ang naagapan lang po is si aking 10 years old na biliwan po itong 1-year-old na aki. Nasa 11 million na Pilipino na nag-eedad 5 hasta 24, day subuot na kaklase susug sa PSA. 400 o 15.6% sa mga ini na ikurit sa Bicol Region. Ang mga rason kung taano day nagklase ang mga hovenes asin ang aksyon kan DepEd. Aramon ta sa report ni Chris Novello. Sa edad na 14 anyos, grade 8 na kutaan ngunyan si alias Puti kang Naga City. Alagad imbes na sa eskwelahan, napilitan ining magpundo sa pag-eskwela huli subot sa pagtios. Alagad sa ipong kaini desidido man ginari subot siyang makabalik sa pag-eskwela hasta sa makatapos. Maklase ba? Ayo, pulis. Pagtabang. Sa apat man na aki ni Nanay Gina tulo subot digdi andain ng mga nakatapos. May sa diri na subot na pamilya asin napilitan ng magtrabaho ang mga ini. Solamenteng ang 14 anyos sa junior high school na aki kaini na si alias Elias ang nagkaklase para marealisar at pangiturugan na maging sarong news reporter. Mato ako po, nakaabot lang po ng second year. Iyon man po si Panduago, high school. Sobrang tios po, sir. May po kaming talagang itong may mahanap buhay sa Moya. Ako po, sir, naman po akong solo parents. Maging maray man po ang buhay. Suman po makapag-awa sa katios. Break the cycle. Sa datos kan PSA pirasa na sinda alias Puti asin tulong aki ni Gina sa haros 11 million o katampad kan 18.6% ng mga Pilipino sa nasyon edad 5 hasta 24 na dayon nakaklase kan 2022 o may kukonsidera na out of school youth. 400 o 15.6% subot sa mga ini anggikan sa Bicol Region na kumpuesto kan 242 na lalaki asin 158 na babae. Ang kapagtiusan ang saro sa mga pigtutuktong rason kung tano dayon nakaklase ang mga hovenes sa rehiyon. Pira pa sa mga rason na ini iyo ang accessibility kan eskwelahan, amay na pagpamilya, epekto kan COVID-19 pandemic, amay na naghanap ng trabaho, pagkawara ng interes kan mga hovenes asin iba pa. Katakod ka ini, mas pasubot na papakusugon kan DepEd ang programa kaining Alternative Learning System o ALS, nganing mainaan ang numerong ini. Hagad man kan ahensya ang kooperasyon kan mga magurang asin barangay sa pag-identifikar sa mga ini. Ang mga parents and as well as the barangay officials, kung igwasin daw identified na mga out of school youth so sa indang mga constituents, they can always refer to DepEd sa ating mga ALS coordinator. We have naman ALS coordinator sa mga communities na igwaning mga learning centers kang ALS. Nabilog ang nasabing programa nganing matawanan ng pagkakataon ng mga displaced students na liwat na makaeskwela asin magkaigwan din mas magayon na buhay. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia. Ma'am, pera po ang race kang san sa bandera kang Pilipinas? 3 po, ma'am. 3, 4, 8. 3, taro po. Ma'am, pera po ma'am ang saldang kang aldaw sa bandera kang Pilipinas? 7 ba? Ini
Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Mga kapuso, harani na pong magluwas sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Aghon. Sa latest bulletin kan Pag-asa, huri ining nanotaran sa kadagatang harani sa Basco, Batanes. Mayo naman na nakataas na signal sa anumang parte kan nasyon, alagad may tsansa pa maninuran sa ibang lugar huli sa thunderstorms asin southwesterly wind flow. Sa aga, aldaw nin Miyerkules, piglalaoman ang dagus kaining pagluwas sa PAR. Sa datos kan Metro Weather, may tsansa ninuran sa Bicol Region, kay Banan and Camarines Provinces, Albay, Sorsogon, Catanduanes, asin Masbate. Posible ang makukusog na uran, kaya maging andampo kita sa huma kan baha o landslide. May tsansa maninuran sa iba pang parte kan nasyon. Gadan ang sarong 40 anyos na rider mantang lugadan, an agum kaini makalis makabangga ang piglulunadang motorsiklo sa kasabatan na jeep sa barangay Malancaw, Basud, Labo, Camarines Norte. Sa investigasyon kan pulisya, binabaybay kan motorsiklo ang lugar, alagad pag-abot sa pakurbadang parte kan tinampo. Nakalaog ini sa ibong na linya na naging rason para mag head-on collision ang duwang lunadan. Tulos man na dinara sa ospital ang mag-agom, alagad huli sa malalang tama, binawianin buhay ang lalaki. Mayo man inakulugan sa mga lunad kan jeep. Mientras tanto, lugadan man ang driver asin pahinante kan sarong truck, makalis makabangga kaini ang sarong bus sa barangay Danlog, Pilar, Sorsogon. Sigun sa Pilar MPS, pigbabaybay kan bus ang lugar kan biglang makalaog sa linya kaini ang kasabatan na truck na naging rason kan aksidente. Tulos man na idinalagan sa ospital ang mga biktima. Mayo man inakulugan sa mga lunad kan bus. 7 persona kaibanan na ang sarong licensed optometrist. Dakop kan mga otoridad sa ginibong entrapment operation sa Lagunoy, Camarines Sur, makalihis ang pig-oprisir na optical mission na mayong permit. Eksperto, pig-eksplikar ang risk sa pagpapahiling sa mga dai-otorisadong optical mission. Tutukan sa report ni Chris Novello. Sinurpresa kan mga otoridad ang kinundusir na optical mission sa Barangay Hall kan San Rafael, Lagunoy, Camarines Sur kan nakaaging Sabado, Mayo 25. Ang nasabing optical mission kaya illegal subuot, huli tamayong maninigong permit gikan sa LGU asin Integrated Philippine Association of Optometrists. Inabutan kan mga otoridad sa lugar ang mga frame nin eyeglasses, pirang pasyente asin ang aparato sa pag-check up sa mata. 7 persona ang inaresto kan mga otoridad kay bana na ang sarong lisensyadong optometrist. Ipigreklamo kaya kan Integrated Philippine Association of Optometrists Camarines Sur Chapter and Grupo huli sa subuot illegal na pagkondusir ng optical mission. Haloy naman subot ining pigmamonitor kan Ipaw Camarines Sur hulit apuera sa illegal optical mission. Overpriced subuot ang singil sa mga pasyente. May rest po. Maduduling, pwede. Kakaroon ng maling grado, pwede sila, tataas lalo. Ang pinaka-worst is magkakaroon ng disease, glaucoma, yan, yung mga cataract. Yan ang iniingatan natin. Nasa kustodiya ng Ngunyan kan Lagunoy PNP ang mga sospek. Nagsayuman naman ang mga ini maghampang sa kamera alagad, pinahimutikan kan mga ini ang alegasyon kontra sa inda. At kahapon may 26 bago magtanghalian, dinala sila sa Provincial Prosecutor's Office upang sampahan ng kaukulang kaso na paglabag sa Section 32 ng Republic Act 8050 o ang Revised Optometry Law of the Philippines. Pagirumduman kan mga otoridad magpasiring sana sa mga lehitimong klinika asin hanapon ang mga maninigong requirements siring kan FDA certificate, lisensya kan eksperto asin day basta itiwala sa isayman an sa indang salud. Kay banan si Carlo Abonita, Chris Novello, Balitang Bicolandia.
Napano ning kaugmahan asin makukolor na costume asin ilaw ang mga mayor na tinampo sa banwaan kan Santo Domingo Albay makalihis ang kinundusir na Sarong Banggi Festival, Street Dance and Parade of Lights Competition. Para sa magayon na panahon, nakadagdag pa sa atraksyon ang gayon kan Bulkang Mayon. Nasa 15 mga contingents ang nagpatribayan sa pagbayle. Obheto kan aktibidad na ipahiling ang tibay asin pagkamuot kan mga residente sa musika. Parte man subot ini, contribute sa composer na si Potenciano Gregorio na nasa likod kan pamosong Bicolano song na Sarong Banggi. Maikukonsiderar man na kakaiba ang street dance competition sa banwaan, huli tapi gigibo ini tuyong banggi tanganing mas tawan buhay ang magayon na kahulugan kan sonata. In Santo Domingo, we love music, dances. Siguro this is one way of na pinamana sa muya ni Lolo Potenciano Gregorio is of course the love for music. Dito ka lang makakita ng street dancing sa gabi. And not only the street dancing but lahat ng event ay ginagawa sa gabi. Kaya nga Sarong Banggi means one night. Ma'am, pira ang race kansan sa bandera kang Pilipinas? 16? Yes. Hala, 8 ata. 8 po. Sir, pira ang race kansan sa bandera kang Pilipinas? 8 po. 8, yeah. Ano si 8? Hindi ko po nandun sa mga provinces. Basta ko po naman, Bulacan, Manila, Nueva Ecija. Silima po, di ko na po tandang masyado. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ini ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Lugadan ang duwang babae makalihis atakihon asing kulugan subuot kan day pa nabibistong persona sa magkasuhay na lugar sa banwaan kan Basud, Camarines Norte. Sigun sa saro sa mga biktima, nagkakarigo siya sa sapa kaibanan an sa iyang pamangkin kan magdulok ang sarong lalaki na may darang sundang asin pigagda siya na mag-iba sa iya. Nagsayo masubuot ang biktima kaya pigtaga kaini kan lalaki, alagad nagdaplis sana. Day pa nakontento ang sospek asin pigpurbaran na lamuson ang biktima asin liwat na kinulugan. Kan may makahiling sa insidente, tulos na nagdulagan sospek. Ang sarupang biktima sa payuman ang tama, makalis pukpukon kan day pa nabibistong persona sa laog kan sa indang harong. Sa ngunya nagpapadagos pa ang investigasyon kan mga otoridad, mantang pigahanap naman na ang sospek na nasa likod kan magkasuhay na insidente. Tinula ko po siya ng malakas. Tapos po, yung itak niya po, nabitawan niya. Tapos ang nakuha niya po, yung kawayan nga po. Yun na po, pinagpukpuk niya na po ako sa ulo. Tapos nagparasigaw po ako. Porsigido na mahuli itong pinaghinalaang suspect. At mabigyan nating hustisya yung kanyang ginawang karumal-dumal na gawain. Sa gayon po ay maibsan po natin yung mga pangamba ng ating kababayan. Uluna nagibo sa kayo o cotton tree, hanap buhay ka nagkapirang residente sa Naga City. Uluna nagibo kan pira sa mga ini, nakakaabot na subuot sa manlain-lain na lugar. Dagdag nakagamitan asin training, andam na itao kan mga otoridad tanganing mas mapauswag pa ang gibo kan mga residente. Uyan ni istorya ni Chris Novelo. Sisay an maguhuna na sa laog kan matagas na balat na ini kan kayo, laman ka ini an malumoy na puting bagay na ini, nahuna mo sapot kan lawa. Cotton an mga ini na ginagamit ni Mercy Bilbao kan Barangay Cararaya, Naga City sa pagibo ning ulunan. Labis sarong dekada naman subot niya ining hanip buhay asin sa katunayan, bako na lang subot sa nagaan sa iyang mga customer, maging sa ibang lugar siring sa Metro Manila asin Pampanga. Nakakagian po, sa pagbuhay mi man. Dahil nahanapon ni Agong sa pang-aral daw mi. Sana po mapamasay kang mga eskwela ko po.
Pigseseparar nga ni Mercy ang laman kan kayo asin babaladunin sarong aldaw sa kailalag sa pundaan mga ini na iyon naman ang sa iyang finished product. Pinapabakal niya ini sa kantidad na 150 pesos ang kada saro. Susog sa City Agriculture's Office, kumun support ang kayo o cotton tree sa Pilipinas kung kaya iniman ang naging alternatibo kan mga Pilipino sa pagibo ng ulunan. Ngunyan na summer, iyo ang season niya kung mga April to May kung saan nagbubunga si mga kayotang tanom. Andaman ang Metro Peso na magtaonin maninigong training sa mga residente sa lugar nganing mapauswag pa iniasin maging sarong industriya. Katuwangtaan Department of Labor and Employment na kung saan nagpo-provide din mga gamit base sa pangangaipo sa tuyang beneficiaryo. Kay Banan si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Nagsikad na ang selebrasyon kan Abaca Festival sa islang probinsya kan Catanduanes. Parte kan mga aktibidad kay ni ang Kathabi Fashion Show kung sa pigbida digdi ang mga magagayo na bado nagibo kan mga fashion designers. Tampok digdi ang mga obra nagikan sa Poli Abaca asin Poli Piña Abaca. Obheto kan aktibidad na mas matawan importansya ang mga produktong Abaca na primerong produkto kan isla. Mientras tanto, ginibo man ang yakyakan o National Open Fishing Tournament na pigbalehan kan mga partisipante gikan sa manlain-lain na lugar sa nasyon. Pigbistong kampyon si Dominador Lainesa IV asin naipuli kay ni ang Grand Prize asin Award para sa single heaviest catch huli sa nadakop kaining Pacific Sailfish na may gabat na 25.15 kilograms. Piglalauman man ang pirapang darakulang aktibidad sa mga masunod na aldaw. Pag-obserbar kan National Flag Day, pigpo na nangunya na aldaw. Bandera kan Pilipinas, piglalaag naman sa manlain-lain na lugar sa syudad ni Naga. Simbolo kan bandera kan nasyon, ipigheras kan National Historical Commission of the Philippines. Uya ang report. Sa araw-aldaw na pamamasada ni Ricky Fabricante, ago atensyon ang flaglet na inikan Pilipinas na nakabit sa minamaneho niyang tricycle. Istorya kaini sa GMA Regional TV Balitang Bicolandia na masarong taon na subot ini nakakabit sa iyang lunadan. Kaya since na nagbiyahe talaga ko, gusto ko perming may banderaan sa ko yung pigaman niyo na vehicle. Proud ako na na gusto ko ipahiling sa mga tao sa buong mundo na proud akong Pilipino. Sa kada besman subot na mahihiling niya ang bandera kan nasyon, narorumduman niya ang mga naging sakripisyo kan mga heroe para sa katalingkasan kan Pilipinas. Iyo man dapat subot ini ang dapat isipon kan publiko urog na kan mga hovenes sa pag-obserbar kang National Flag Day na nagpuunangon niya na aldaw. Ini ang 15-day celebration period na magtatapos sa aldaw kan katalingkasan kan nasyon sa Hunyo 12 basado sa Presidential Proclamation No. 374 Series of 1965. Sa panahon kang National Flag Day, iniinkaminar ang mga government offices, mga establishmento maging mga harong na ipahiling ang bandera kan Pilipinas. So relevant yung National Flag Day kasi ito yung araw kung saan inaalala natin ang ating pambansang watawat. Kasi dapat natin bigyang halaga ang ating simbolo ng bansa na ipinaglaban ng ating mga bayani noong panahon ng revolusyon. So ito kasi yung bandila na ibinagayway nila sa pakikipaglaban para sa ating kalayaan. Magkakaigaman ng disposal of flag ang NHCP sa bulan ng Hunyo. Sa ibong kaini, nagpupo naman na maglaag nin mga bandera ang LGU naga sa pirang lugar sa syudad nganing maipagirumdum sa publiko na minsan ang banderang ini pigwagayway kan mga heroe para ipaglaban ang katalingkasan kan Pilipinas. Kay Baran si Carlo Abonita, Chris Novelo, Balitang Bicolandia. Sarong nanluluyan ng pawikan ang nadukayang nagpapataw-pataw sa gilid kan dagat sa Legazpi City Boulevard. Tulos man napig-rescue kan mga otoridad ang pawikan asin dinara sa Integrated Coastal Resource Management tanganing malapatan in maninigong atensyong medikal. Sarusubot ining Hawksbill Sea Turtle nakabala sa mga endangered species asin nasa juvenile age pa ini. Makalis matauanin bulong, vitamins asin pagkakan, kinuana ini kan DENR Bicol asin dinara sa BFAR facility sa Banwaan Kantiwi, Albay para dumana ipadagos ang pagbulong asin tanganing maaraman kung ano ang nangyari sa nasambitan ng pawikan.
Oras na dagos na ining magrahay, tulos man ining bubutasan sa kadagatan. Force feed din namin siya kasi hindi rin siya makakain ng maayos, so force feed din siya. And then binibigyan namin siya ng charcoal water para mailabas na yung toxin sa katawan niya. Madadalan ang episode na ini asin iba pang pinakahuring lokal na bareta sa official website kan GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede man kamong magbisita sa samuyang official YouTube channel, GMA Regional TV, asin i-click ang subscribe button para sa pinakamanginit na bareta hali sa man iba-ibang rehiyon. Mabalo sa mga kapusong Bicolanong nagantabay, maging sa mga kapuso nyato abroad. Ninhulita sa GMA Regional TV, Local News Matters. Asin yan ang pinakadakula asin mainit na bareta sa Kabicolan. Ako si Kate Dalovieres. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bicolandia, bilog na pwersa para sa mas dakulang misyon asin mas mahiwas na pagserbi sa nasyon.